Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta nyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa-subscribe naman, like at share para updated kayo. Simulan na natin. Kwinelyuhan ni Lloyd si Diego habang nakangiti ito ng tila nababaliw sa kasiyahan. At si Diego naman ay nakaramdam ng takot mula sa ating bida. Inilayo ni Lloyd bahagya ang kanyang ulo at inihanda ito para sa isang pag-atake. Iniuntog ni Lloyd ang ulo sa ulo ni Diego na naging dahilan upang mapasigaw si Diego sa sakit. Napaupo siya sa sahig habang hawak-hawak pa din ng ating bida ang kanyang damit. Naging kaawa-awa ang itsura nito dahil sa bukol sa noo at dahil na din sa sobrang takot nito na makikita sa kanyang mukha, habang ang ating mukhang demonyong bida ay masaya sa kanyang ginagawa. Inyaangat muli ni Lloyd sa pagkakaluhod si Diego. Napaubo si Diego. Pakiusap, tama na, pagmamakaawa niya. Ngunit walang pakialam sa kanya ang ating bida at itinuloy pa din nito ang nais niya. Muli niyang iniuntog sa kanyang ulo si Diego, halos lumuwa na ang bukol sa noo ni Diego, ngunit ang ating bida ay tila nasisiyahan pa, sa katunayan ay mas lalong lumaki ang pagkakangiti niya nang nakikita niyang nasasaktan si Diego. Ang baliw na si Lloyd. Talagang nasisiraan na siya ng bait, isip ni Julian habang may pag-aalala na makikita sa mukha nito. Baliw naman na talaga siya, kaso mukhang mas baliw siya ngayon. Naloko niya ko nang isipin kung normal siya kahit ilang segundo lang. Ang Deputy Chief. Alam kong nandito lang siya kanina, pagpapatuloy niya. Nawala na siya, tanong niya. Samantala ang ating bida na nagmumukhang demonyo na sa kanyang pagkakangiti ay tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa kay Diego. Inilapat ni Lloyd ang kanyang kamay sa kaawa-awang si Diego at idinikit ito sa pader, halos may upi na ang mukha ni Diego sa ginagawa sa kanya. Nagtataka ka ba kung anong nangyayari ngayon, hindi ba? Bakit kita ginugulpi ng ganito, wala kang kahit ni anong clue, hindi ba? Ang kaisa-isang mabait na si Viscount Lacona, sabi mo? Pinapatawa mo ko. Bakit? Kahit ikaw ay isang maharlika o hindi, paanong ang isang batang tulad mo ay ganyan ang pag-uugali, saad ng malademonyong pagkakangiti ni Lloyd. Ikaw, baliw ka, mali ang ginagawa mong pang-iinsulto sa aking magulang. Wika naman ni Diego na halos may upi na ang mukha dahil sa pagkakadikit ng mukha nito sa dingding. Sa tingin mo ba, hindi ka pwedeng i-bully? Ikaw na mapapel masyado, sabi ni Lloyd na lalong idiniin ang mukha ni Diego sa pader na nagmistulang basahan ang mukha nito. Bakit kailangan kong turuan ang isang walang modong brat na tulad mo na hindi ka exception para hindi e-bully, dagdag niya at inintog ang mukha ni Diego sa pader. Dahil siguro wala kayong kasama palagi sa inyong tabi para lagi kayong paalalahanan ng mga tama o mali, pagpapatuloy ni Lloyd. Nagmarka sa pader ang mukha ni Diego. Ano ito? Ito, dito. Anong itsura nito sa palagay mo? Turo ni Lloyd sa mukha ni Diego na nagmarka sa pader. Dahil wala na sa wisyo at hilong-hilo na si Diego sa ginagawa sa kanya ay hindi niya naintindihan kaagad ang tanong ni Lloyd sa kanya at dahil dito ay nayamot si Lloyd at iniuntog muli ang mukha niya sa pader. Ito ay pang-66 na beses na gate papuntang impyerno. Nakakaaksaya ng oxygen ang tulad mong basura, wika ni Lloyd habang galit na galit at paulit-ulit na pinag-uuntog ang mukha ni Diego sa pader. Tama na sabi, saad ng natatakot na si Julian at niyakap ang kuya niya sa likod upang mapigilan ang patuloy nitong ginagawa sa kawawang si Diego. Mapapatay mo siya, baliw ka, dagdag ni Julian. Anong ginagawa ko? Pinagtatakpan ko siya? Lalo lang akong mabubuli nito ngayon? Dapat inisip ko muna ito, biglang sagi sa kanyang isipan. Nag-aalala ka ba na mas lalo kang mabubuli pagtapos nito, tanong ni Lloyd na ikinagulat naman ni Julian. Huwag kang mag-alala, hindi ka na niya mabubuli kapag pataya na siya, ngiting saad niya sa kapatid. Bakit tila proud pa siya sa kanyang sarili? At ano itong naririnig ko, gulat na napaisip si Julian sa sinabi ni Lloyd. At ipinagpatuloy pa din ni Lloyd ang kanyang ginagawa sa kawawang si Diego. Tama yan. Nakakita na din ako ng mga barumbadong ginagawa ang mga ganitong gawain, kahit saan pa nung ako ay nag-aaral pa lamang. Parusahan. Hayaan lang siya, nakakatawa. Hindi ko tatanggapin ang kahit anong awang hihingin niya. Isip ni Lloyd at sinikmuraan si Diego. Halos lumuwa na ang mata ni Diego sa sakit ng nararamdaman niya.
Napauka din siya ng laway niya dahil sa pagkakasuntok sa kanya ni Lloyd. Kung tutuusin, ang takot sa pagkapatay ay napaka-special. Pagpapatuloy niya, bigla naman may sumigaw sa kanyang likuran. Itigil mo kung ano man ang ginagawa mo, saad nito. Ang sagradong academy ito na pinapatabo ng auspices ng kamahalan, ang dakilang reyna. Ito ay isang pagtataksil, saad ng dean ng paaralan, at napapalibutan din sila ng mga guards. Huminto naman si Lloyd sa ginagawa niya kay Diego ngunit hawak-hawak pa din ito ang buhok ni Diego na lupaypay na ang katawan, hindi pwede, hindi naman niya papatulan ang mga guards at ang dean, hindi ba? Takot na napaisip si Julian. At kung Manji Arai ang mangyayari, pwede siyang patawan ng kamatayan. Kamatayan, ang sinabi ko, pagpapatuloy niya. Naniniwala akong ito ang unang nating pagkikita. Ako ang panganay na anak ni Baron Arques Frontera. Ako din ay ang nakakatandang kapatid ni Julian Frontera. Ang pangalan ko ay Lloyd Frontera. Pagpapakilala ni Lloyd na tila walang namang nangyari. Bakit bigla siyang kumalma? Parang hinihintay niyang mangyari ito, wika ni Julian sa kanyang sarili. Iniyuyuko ko nag-aking ulo at humihingi ng paumanhin sa ginawa kong kaguluhan. Ibinabalik ko lamang ang karangalan ng kamahalan. Wika ni Lloyd. Isa itong kalokohan. Sino sa mundong ito ang kayang sirain ang karangalan ng kamahalan? Tanong ng dean. Ang batang ito dito, siya ay anak ni Lacona. Ang aking kapatid na si Julian, ay nakakaramdam ng pagka-suffocate dahil sa pambubuli at pang-iinsulto niya. Wika ni Lloyd. Ang taong nasa likuran niyo ba ay may nais sabihin? Tanong niya. Nakita mo ang nangyari dito, hindi ba? Tama ba ko o mali? Wala ka atang balak na pigilan ako sa aking ginagawa, pero baka mali din ako. Hahaha, tanong niya sa deputy chief. Hindi mo kailangan mag-pause para mag-isip at makita kung bakit hindi ako tumitigil sa panggugulpi sa kanya. Dahil ang mga estudyante sito sa academy na ito ay nirekomenda ng mga maharlika. Kapag tumigil ako, ang mga maharlika na ito ay mamumuhi sa akin. At ang mga estudyanteng ito ay nagtipon-tipon mag-usap ng walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mga estudyanteng lumaki dito ay naimpluwensyahan ng academy na maging isang baliw. At hindi lang ang mga estudyante sa academy na ito, kundi kayo rin. Hindi ko maipapasa walang bahala ang pambabuli nila kay Julian, hindi ko kayo pinapansin hanggang sa mga oras na ito, dahil ako ay ang anak ng mahirap na baron. Kaya, wala akong mapapala sa pagtulong, isip niya. Dahil ininsulto ang aking nakakabatab kapatid, parang ininsulto nyo na din ako. Pero ano bang gagawin ko tungkol dito? Tanong niya sabat may kinuha sa bulsa ng kanyang damit at ipinakita sa dean. Yan ang gulat na wika ng dean. Tama ka, ito ang special pass ng hari. Ang Royal VIP Pass. Saad ni Lloyd na may tila maliwanag na ilaw ang nakapalib sa kanya at nagsiluhuran ang lahat sa kanya. Mabuhay ang mahal na reyna, wika ng dean. Sa aking palagay ay naiintindihan mo na ang nangyayari, kaya ako ay aalis na. Wika ni Lloyd. Ang baliw na ito. Ang status ng Royal VIP Pass ay eksklusibo lamang para sa isang tao. Pwede naming parusahan na lamang si Julian at tratuhin ang mga estudyante ng maayos pagkaalis mo, isip ng dean. Tumigil naman sa kanyang tagiliran si Lloyd at nagulat naman ang dean. Nakangiting tila isang demonyo si Lloyd na nakatingin sa dean. Anong klaseng ekspresyon ng mukha yan, napatanag sa sarili ng dean pagkatapos niyang makita ang malademonyong ngiti ng ating bida. Parang nais niya ipabatid na papatayin niya ako kapag gumawa ako ng isang bagay na kakatwa. Dagdag niya, anong ginagawa mo? Halika na dito, tawag ni Lloyd sa kapatid. Ha, okay, gulat na wika ni Julian. Habang naglalakad sila sa palio ng paaralan ay nagtanong si Julian sa kanyang kuya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa administrative office. Simpleng sagot nito. Bakit doon? Muli niyang tanong. Anong ibig mong sabihin sa bakit? Siyempre para makakuha ka ng leave of absence. Saad nito. Tumigil si Julian at nilinggan naman siya ni Lloyd. Hanggang saan pa ba ang kayang managgawin para lang mapawi ang pagka-stress mo? Ikaw ang rason kung bakit mas lalo pa akong mabubuli sa academy na ito. At ngayon, hindi na ako makakapag-aral dito? Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Tanong niyang inis kay Lloyd.
Mas mahirap mag-aral sa ganitong environment sa dadating na panahon. Kaya, pansamantala, huwag na nating painitan ang ating mga ulo at i-train na lang natin ang iyong katawan. Wika ni Lloyd. Anong ibig mong sabihin i-train ang katawan? Tanong niya. Narinig mo na ba ang kasabihang ang pinakamalakas na muscles ay gawa mula sa manual labor? Ngiting saad ni Lloyd. Sa Magenta Royal Palace, sa VIP rooms nito, ay nag-uusap sina Javier at si Julian. Nakikiusap akong ikonsidera mo ang payo ng iyong kuya, naniniwala akong maganda ang kakalabasan nito. Wika ni Javier. Ano, naririnig mo ba ang sarili mo Javier? Siya ay si Lloyd, ang baliw kong kapatid, ganting sagot ni Julian. Hindi mo din ba kayang paniwalaan ang sinasabi ko? Tanong ni Javier. Hindi naman nakapagsalita si Julian at nakinig na lamang. Noong nasa Cremo pa kami, pinatay niya ang halimaw, ang Giga Titan. At ginawa niya lang iyon nang siya lang mag-isa. At ginawa niya pa ang nakakamatay na tira. Gumawa din siya ng kalsada at waterway. Dinevelop niya ang coal mine at naging kaibigan ng mga orcs. Hindi pa dyan nagtatapos, binayaran niya pa kagpas pa sa kalahati ang napakalaking pagkakautang ng Beren. Lahat GN ito ay napagtagumpayan ni Lloyd ng mag-isa. Kaya, pakiusap ko sayo, paniwalaan mo siya. Patuloy sa pagpapaliwanag ni Javier. Si Master Lloyd ang kasalukuyang namamalakad sa ating lupain. Dagdag ni Javier. Narinig naman ng ating bida ang sinabi ni Javier na papasok na sana sa kwartong iyon. Napangiti naman siya sa kanyang mga narinig. Gusto kong paniwalaan ang mga sinasabi mo, napakahirap lang paniwalaan na nagbago na siya mula sa pagiging alcoholic at pagiging berenbado. Salaysay ni Julian. Totoo yun, siya ay baliw at mayabang. Pagsang-ayon ni Javier. Siya ay isang basura. Wika ni Julian. Mahirap paniwalaan na siya ay isang tao. Saad ni Javier. Nalungkot naman sa labas ng kwarto ang ating bida sa kanyang narinig mula sa dalawa. Ano sa palagay mo Javier? Sa tingin mo ba na posibleng magbago ang isang tao ng ganyan? Tanong ni Julian. Sa aking palagay ay imposible ito. Tugon naman no Javier. Hindi ko tiyak ng 100%, pero, sa tingin ko ang lalaking iyon, ay ibang tao na kamukha lang ni Master Lloyd. Dagdag niya, seryosong nakikinig lamang ang ating bida sa labas ng kwarto. Ibang tao, ibig mo bang sabihin ay ninakaw ang kanyang katawan? Parang black magic o ano pa bang tawag doon? Tanong ni Julian. Pwede, kung possible. Isa itong teorya na nabasa ko sa libro, pero para patatagin ang isang kaluluwa sa katawan ng ibang tao, kinakailangan ng madaming mana. Kaya chinek ko ito ng palihim. Merong flow ng mana na nagbabind sa kaluluwa ni Lloyd. Pagsasalaysay ni Javier. Ano, talaga bang ginawa mo yan? Isip ni Lloyd habang nakikinig sa labas ng kwarto. Isa ba itong ibang kaluluwa? Tanong ni Julian. Hindi. Wala ni isang mana akong nakita. Ang katawan at kaluluwa ay napaka-natural na tila iisang nilalang lamang. Wika ni Javier, samantalang ang ating bida sa labas naman ay tila nabunutan ng tinik sa kanyang mga narinig. Kalimutan mo na yon. Isa lamang itong kakatuwang espekulasyon. Pagpapatuloy ni Javier. Oo nga, pero mas kakatawa na bigla-bigla na lamang siyang nagbago. Saad naman ni Julian. Javier. Imposibleng hindi mo nararamdaman ang presensya ko sa likod ng pintuang ito. Isip ni Lloyd. Sigurado akong nais mo na marinig ko ito, sinasabi mo bang nanghihinala ako? Dagdag ni Lloyd. Hindi ko alam at hindi ko pa naririnig na may utang pala sa ating tahanan. Akala ko ako lang ang nagtratrabaho ng matindi. Sabi ni Julian. Sa lahat ng pagkakataon, si kuya ay gumagawa ng maraming bagay para mabayaran ang pagkakautang, at ako ay paisi-isi lang. Sa ngayon, inaamin ko, na iniligtas ni kuya ang estado. Ngiti niyang wika. Nakatanggap naman ng notice ang ating bida na nakasaad ang kagustuhan sa kanya ni Julian ay tumaas ng 2 at may bonus 28 RP siyang matatanggap. Sa kasalukuyan ay ang pagkagusto sa kanya ng kapatid ay minus 59 na lamang. Oo nga pala, dahil si Julian ay isa din sa mga main karakter para kay Lloyd. Magiging imbakan ko siya ng RP. Wika ni Lloyd. Ang puso ng aking nakakabatang kapatid ay nakasarado, parang ganun ba? Tanong ni Messenger. Oo, hindi ko alam. Tapos na. Tara na. Yaya ni Lloyd.
Binuksan na ni Lloyd ang pinto at tinawag si Julian. Hoy, Julian. Nakahanda na kami kaya tara na. Yaya niya sa kapatid. Ano? Tanong ni Julian. Sinabi ko na sayo ang tungkol dito. Ang fitness training. Mapang-asar ng ngiti ni Lloyd. Ang unang hakbang para sa preparasyon ng suspension bridge cables. Tadtayda ng lupa para makagawa ng 1 meter-long pizza dough, saad ng ating bida habang hinamas-hampas ang lupa. Pangalawa, tapusin ang pizza sa pamamagitan ng pagdadag ng iba't ibang lupa at bato bilang sangkap nito. At ang pangatlo, bon appetit, patuloy niya. Ang ginawang lupang pizza ni Lloyd ay ipinakain niya kay Belle. Pang-apat naman ay idudumi ni Belle ang kanyang kinain, magiging mga steel ito at lilipad ito papunta kay Podong. Panglima, irolyo ito sa 120 bundles na wires kapag ito ay lumamig na. At nakumpleto na ang cable fabrication. Yan. Ang pagpapaliwanag ay dyan na natatapos. Mahabang salaysay ni Lloyd sa kapatid at iniaabot dito ang palanghawak niya. Ha? Tanging nasagot lang ni Julian. Ang proseso ng pag-uumpisa ng construction. Kapag nagkagulo ito, lahat ay magugulo at masisira din, wika ni Lloyd. At para sa utang ng ating estado, ito ang magdedesisyon patungkol sa pag-aaral mo sa academy. Dagdag niya, napaka-importante pala nito, bakit mo sa akin ipinagkakatiwala, tanong ni Julian. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Tanong pabalik nito. Importante ito kaya ang matalino at responsableng taong tulad mo ang dapat mag-asikaso nito, baliw ka ba? Wika ni Lloyd sa kapatid habang may kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Nagulat naman si Julian sa sinabi ng kanyang kuya. Kuya, baliw na naman, isip ni Julian habang nakatingin sa papaalis na sina Lloyd at Javier. Ito ay isang suspension bridge. Ang paggawa nito dito sa erang ito gamit ang kanilang teknolohiya ay mahirap na gawain. At sigurado akong imposible itong gawin ng ako lang. Kaya naman, kailangan kong humiram ng power of over technology. Isip niya habang naglalakad patungo sa isang gusali habang may bitbit na mga papel. Sumalubong naman sa kanya ang Royal Dwarf Craftsman Corgades habang ito ay umiinom. Hindi, wika nito. Kahit wala pa akong sinasabing kahit na ano, tawang wika ni Lloyd. Ayokong marinig ito. Umalis ka na. Saad nito at tinungga ang alak na kanyang hawak. Oo, tulad ng sinabi nga sa nobela, siya ay matandang maynita ng ulo, isip ni Lloyd. Hindi diya gagalaw kung hindi siya interesado, kahit pa ito ay kahilingan ng Reyna, dagdag niya. Pero may alas akong hawak, ngiting wika niya. Ito ang blueprint para sa bagong tulay na gagawin sa may Mush Enter River. Tinatawag na ito ngayon bilang truss structure. Saad ni Lloyd habang ipinapakita dito at niladlad ang dalang blueprint sa harap nito. Makinig ka. Ang blueprint na idinisenyo ng mga tao ay hindi nakakapukaw ng aking interes. Wika nito. Ngunit biglang naging seryoso ang pagmumuka nito nang makita nag-blueprint na ginawa ni Lloyd. Pasensya na, ibahin ko na lang ang paksa, saad ni Lloyd habang tinitiklop ang blueprint na dala. Hahanap na lamang ako ng ibang shop. Wika niya sabay talikod palabas sa gusali. Sandali, pigil nito kay Lloyd at ibinaba ang kanyang iniinom at nang marinig ito ni Lloyd ay palihim siyang natuwa. Ang structure na yan. Kung ang kabuuang tigas nito ay hindi perpekto, anong mangyayari, hindi ba't ikaw ang nagdesenyo niyan? Tanong nito. Malamang ito ay masisira. Ang tulay ay masisira at ang mga tao dito ay mamamatay. At aakuin ko ang responsibilidad para sa mga namatay at sisiga sa guillotine. Sabi ni Lloyd. Kung ginawa lang sana ito ni Cordigas, wika ni Lloyd habang nakatingin dito ng seryoso. Ikaw na bata ka, isa ba itong pagbabanta? Tanong nito. Ha, sana nga. Ito ay isang apela para sa master's conscience. Tugon niya habang nakangiti na tila isang serial killer. Ang mukhang iyan ba ay isang intimidation? Tanong nito sabay buntong hininga. Ibigay mo nga sa akin yan, titignan ko ang detalye. Wika nito. Tinignan isa-isa ni Corgades ang blueprint na dala-dala ni Lloyd. Alam ko sa kahariang ito, ako lang ang makakagawa nito. Mga major accidents ang pwedeng mangyari kapag hinayan mong gawin ito ng iba. Saad nito, kaya nga fine pressure kita, ay hindi pala, nagmamakaawa ako sayo. Saad ni Lloyd na may serial killer na pagmumukha. Ganyan pa din pagmumukha mo?
Ang criminal na to ay nagbibigay ng impresyon. Kapag kaya mong mag-isip ng ganitong disenyo, meron kang plano na makuha ang aking interes, hindi ba? Tanong nito. Bakit ko naman gagawin iyon? Wala akong ibang pagpipilian kundi umasa sa mabait na pusina ng isang master craftsman. Tugon niya habang nasa ganoon ginang pagmumukha pa din. Itigil mo na nga yang ganyang pagmumukha. Gusto ko ito. Susubukan ko, wika nito. Salamat po, sagot ni Lloyd na halos mauntog na ang ulo sa pagkakayuko. Ang wire fabrication ay patuloy sa tabi ni Julian. Ang bridge deck ay ginawa sa Royal Workshop. Ako at si Javier ay nag-umpisa na sa paggawa ng main tower. Salaysay niya. Handa ka na ba? Tanong niya. Blast, sabay nilang ginamit ni Javier ang kanilang mga skill. Itigil ang construction, ngayon din. Paano mo nagawang lokohin ang royal family para magnakaw mula sa National Treasury? Hindi ito katanggap-tanggap, wika ng isang lalaki. Ano? Asar na tanong ni Lloyd. Kamahalan. Hinihiling ko ang inyong kabutihan. Merong tulay sa Mushenter River na nakatayo mula pa noong 30 taong nakalipas. Kung gayon, ay ang kanyang ginagawa ay para lamang makuha ang pera ng royal family. Hinihiling naming na siya ay inyong maparusahan at maibalik ang ginto sa Royal Palace, saad nitong nakayuko sa harap ng reyna. Sa loob ng palasyo, sa mahabang lamesa ay makikitang nakaupo sina Lloyd, ang reyna, at ang mga taong nagrereklamo kay Lloyd. Naruroon din sa likuran ni Lloyd si Javier na nakatayo lamang. Ngayon, sabihin niyo sa akin ang panig ng bawat isa. Wika ng reyna. Mag-umpisa tayo sa guild. Dagdag nito, ang Magenta Bridge, ginawa ng dating guild leader na nakatayo na sa loob ng 30 taong nakakalipas. Wika ni Victor, ang Royal Capital Magenta Construction Guild leader. Ang wedge shape na nagsusuporta sa tulay, pinaghihiwalay-hiwalay nito ang malakas na agos ng tubig sa ilog. Ang pagkaguho nito ngayon ay napaka-imposible, ito ay patunay na kalapastanganan at insult sa guild at sa mahal na reyna. Dagdag nito, oo, ang tulay ay masisira. Isip ni Lloyd habang nakatingin kay Victor. Sa ilog ng Magenta sa Knights of Iron Blood na ang chapter ng konfrontasyon sa pagitan ng government forces at mga rebelde ang nangyari, nagkaroon ng matinding tag-ulan na naging sanhi upang mag-collapse ang tulay at maging wala ng pakinabang. Pero hindi ko pwedeng sabihin ang hinaharap. Tuloy niya sa kanyang pag-iisip. Ngayon, Lloyd Frontera, ibigay mo sa akin ang opinion mo. Saad ng reyna, nais kong tanungin ang bureaucrats na katabi mo, hindi ikaw na guild leader. Saad ni Lloyd. Magkano ang nakuha mo? Tanong niya sa mukhang serial killer. Ano? Ikaw baliw ka? Paano mo ito nagagawa sa harapan mismo ng reyna? Paano ka nakakagawa ng maling paratang? Wika nito. Tignan mo ang reaksyon na iyan. Isip niya habang nakangiti. Nakuha ko ang pera, yan ang madalas nilang sabihin. Dagdag ni Lloyd. Lahat ng tao sa Korea ay alam ito. Kung ano ang nangyayari kapag ang isang politician at isang mangangalakal ay nagtagpo. Kung ang politician ay nanloko sa businessman o ang businessman ay sinulsulan ang politician at nag-solicite. Mas lamang ang huli, nagplaplano upang manipulahin ang budget sa pamamagitan ng pagtanggal ng business rights. Isip niya, Lloyd Frontera, akala ko isa kang matalinong tao pero gumawa ka ng napakalaking kasalanan. Saad ng reyna. Naging seryoso naman ang mukha ni Lloyd at napalunok siya. Paano mo nagawang iframe ang isang royal official nang wala ka namang ebidensya? Sabat naman ng politician, at nakangisi naman ang businessman. Hoy, ikaw! Maghanda ka para sa paghahatol ngayon, utos ng reyna. Itinali agad si Lloyd, at nakahanda ang tagapugot upang pugutan na si Lloyd na nakayuko sa harapan ng reyna. Makinig ka Lloyd Frontera. Ininsulto mo ako at ang mga taong naglilingkod sa akin sa pamamagitan ng maling mga akusasyon. Ang aking mga tagasunod, nais kong ibalik ang kanilang karangalan. Wika ng reyna, habang nakaluhod sa harapan ng ating bida ay nasa gilid namang nakatayo si Javier at si Napodong. Kitang-kita ang pag-aalala ng mga ito sa pwedeng mangyari kay Lloyd. Nakahanda naman si Javier na umatake kahit anong oras. Palihim niyang hinahawakan ang kanyang espada sa kanyang likuran. May nais ka bang sabihin? Tanong ng reyna. Ang mga guilty, puksain ang kanilang mga pamilya. Saad ni Lloyd.
Makikitang seryoso ang pagmumukha ni Javier habang katumbas mang iyak-iyak naman si Podong. Sumasang-ayon ba kayo? Tanong ng Reyna. Kung iyon ang nararapat, wika ng dalawa. Simula ngayon, patutunayan kong inosente ang aking mga tagasunod. Wika ng Reyna. Opo, wika ng dalawa habang nakayuko ng bahagya at pinagpapawisan pa. At bigla hinarang ng mga salamangkerong alagad ng Reyna ang politisyan na nag-akusa kay Lloyd. Siya din ay nagtaka sa nangyari. At syempre ang ating bida ay masayang-masaya at hindi mapigilan ng kanyang mukha ang kademonyuhan ng kanyang ngiti. Gawin na natin ang confession spell, utos ng Reyna. Sandali lang. Kamahalan. Pakiusap, saad ng politisyan na aligaga. At ginawain ng mga salamangkero ang inuutos ng Reyna habang ang ating bida ay bumalanghit ng tawa, habang tumatagal ay pademonyo ng pademonyo ang mga ngitian ng ating bida. Madaming mga uwak ang mga nagsisiliparan sa paligid. Makikitang ang politician at ang businessman niyang kasama ay nakatali sa isang kahoy na nakatayo at nakasalawal lang. Puno sila ng galos na tila galing sa paglatigo sa kanilang mga katawan. Ang mga pamilya niyo ay inosente, kaya nakikiusap akong gawin niyo ito. Napakabait ko talaga, wika ni Lloyd. Nakatingin naman si Javier sa kanya at ini-imagine nito ang demonyong ngiti ni Lloyd. Medyo nainis ako dahil natigil ang construction dahil sa mga taong ito. Saad ni Lloyd. Lahat ng tao dito sa aking kaharian ay kailangang italaga ang kanilang sarili para sa construction ng suspension bridge. Utos ng Reyna. Mabuhay ang Reyna, saad ng mga tao. Ang mga high-rank na salamangkero ay gumagamit ng gravitational na mahika upang mapagan ang bigat ng blocks. At ang tore ay nakumpleto na sa mabilis na panahon, isip ni Lloyd. Bell. Humanda na sa launch, sigaw ni Lloyd. Kagat-kagat ni Bell ang malaking tali at handa itong higitin sa oras na iniutos ni Lloyd. Ngayon na, sigaw ni Lloyd. At hinigit na ni Bell ang lubad na nakakonekta sa tore, at sa tore naman ay nakaabang din si Podong. Sa kumpol ng mga taong nanunood sa construction ay makikitang nakatayo roon sina Javier at Julian. Ang galing ni Kuya. Bulalas ni Julian. Si Master Julian ay magaling din. Ginawa mo ang pinakamahirap na trabahong hindi mo pa nagagawa kahit kailan nang walang inaaksayang panahon. Saad ni Javier habang nakangiting nakatingin kay Julian. Naaalala mo pa ba, noong ikaw pa ay bata pa, sinabi mo sa akin na gusto mong matuto ng swordmanship? Ang espada ay napakabigat na muntik ka ng masaktan. At ngayon, sa aking palagay ay hindi na iyon ang kaso. Wika ni Javier habang pinagmamasdan ang batok at lumaking muscle sa katawan ni Julian. Buhat-buhat ni Hippo ang isang platform upang matulungan ang mga salamangkero. Art of deterioration, wika ng mga salamangkero at ginamit nila ang mahika nila. Pinaikot-ikot ni Lloyd ang kanyang pala at itinigil ito sabay sigaw para ganahan ang mga trabahador sa pagtratrabaho. Nakatanggap ng notice ang bida na nakasaad na ang construction ng suspension bridge sa Royal Capital, Magenta ay tapos na. At malaking halaga ng bonus RP ang naibayad ayon sa construction achievements. Nakatanggap siya ng dagdag 1050 bonus RP, sa kasalukuyan ay meron na siyang 3,019 na RP. Hindi ko ito ginastos at inipon ko ito, kaya ngayon ay napakayaman ko na sa RP. Ang galing, isip ni Lloyd. Ang tulay ay dapat may pangalan sunod kay Lloyd Frontera at sa kanyang magiting na kabalyero, dapat itong tawaging Roy Habi. At sa authority ng Reyna, ginagawaran ko si Lloyd Frontera bilang isang master craftsman, saad ng Reyna habang nakatungtong ang lahat sa tulay at nakayuko sa harapan niya si Lloyd. Ang isang bata niya ang tinaguri ang master craftsman, ginawa ko ang deck, pero siya ang kaisa-isang nakagawa ng ganoong design, kaya kinikilala ko din ito. Wika ni Cordigos. Ngayong nakatanggap na tayo ng malaking bayad sa construction, pwede na nating mabayaran ang pagkakautang ng estado. Pero may isa pang malaking hadlang na natitira. Isip ni Lloyd. Tumingin ng seryoso si Lloyd sa Reyna at ganon din ang Reyna sa kanya. Ngayon, paano ko gagamitin ang oportunidad na ito? Maraming lugar ang pwede kong paggamitan ito. Isip ng Reyna. Iniisip siguro ng Reyna na paano ko kaya magagamit ang isang ito. Isip din ni Lloyd. Pero hindi. Ang pangarap ko ay maging mayaman at walang trabaho. Okay, laruin natin ito ayon sa plano. Dagdag niya,
Meron akong order para sa'yo. Mag-usap tayo doon sa palasyo. Saad ng Reyna. Para makatakas sa kamay ng Reyna habang nire-resolba ang problema ni Julian sa academy. Patayin ang 2 ibon gamit lamang ang isang bato. Isip ni Lloyd. Tinatanggap ko ang inyong kautusan. Tugon ni Lloyd nang nakangiti. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.